Hi, Paulo here from Analytics.com, bringing another video, and this time, ito yung experience ko nung na-invite ako ng World Balance para sa media launch ng World Balance ST2 or yung second signature shoe ni Scottie Thompson. So, nangyari ito last week at ginanap to dun sa Boost Court sa may Caloocan area. May mga people na na-invite, so merong mga people from the press, yung mga taga-media, tapos may celebrity group din na na-invite, which is yung hashtag. So, and dun sa side naman namin, mga vloggers, influencers, so nandun ako, tapos si Ryan Icatar, then si Marches at si Nars Lagalag. So shoutout, sana magkita-kita tayo ulit soon. So ano ba nangyari doon? So actually na-invite ako ng World Balance some weeks ago para nga sabihin na merong magkakaroon ng video launch ang World Balance ST2. And with that, nag-set up din sila ng parang friendly 3x3 competition between the media people, media group. Actually, nahati yung media group sa dalawa. So, dalawang team siya. Tapos yung hashtags and kami na mga vloggers, influencers. So, parang nagkaroon ng 4 na teams. Pero ano lang siya, friendly 3x3. Pero syempre, of course, kahit anong mangyari, basketball pa rin yan. And nandun pa rin yung mga competitive juices na lumalabas pag dumating na yung game. So before that, syempre, assembly muna, tapos konting kamustahan between different kinds of sa influencers, sa hashtag, tapos sa media people. So tapos nag-set up din sila sa may bandang maganda kasi yung court, yung Boost Court wooden finish, tapos maganda yung lighting. And kung ako nagkakamali, may mga games na ginaganap din. Naglagay sila, since full court and 3x3, so half court lang basically magagamit for the competition itself. Pero yung isang part doon, sinetapan nila na kung saan nakadisplay doon yung upcoming shoe ni Scottie Thompson, which is yung ST2. So ayun, of course, syempre dumating din si Scottie Thompson para i-welcome, tapos nagbigay din siya ng small talk about dun sa sapatos na second signature shoe niya. And syempre may konting Q&A, and masasabi ko with that, abangan nyo yung ST2 kasi masasabi natin perfect para sa maging second signature shoe, kasi usually yung design language, may mga ibang signature shoes, yung design language nag-iiba from one tapos doon sa susunod. And ito, masasabi natin na magkalapit yung design language na kung masasabi mo talaga, ito na yung second signature shoe. Kasi nandun yung mga elements ng one, which I think yun yung mga nagustuhan ni Scottie Thompson na part. Tapos masasabi natin, minodify to the point na parang nagkaroon siya ng mga significant upgrades. So mamaya pag-usapan natin yan. So yun, nagkaroon ng syempre Q&A with Scottie Thompson. Tapos sabi nga niya, may mga parating na colorways na I'm sure marami sa inyo yung mga nangongolekta na rin ng ST line. So watch out for that. Tapos yung price na pag-usapan na rin. And with that, para sa akin, reasonable yung price increase. Bakit? Kasi with the ST1, alam naman natin yung ginamit na materials is more on the synthetic side. Of course, meron yung knit, pero nasa ilalim siya. Pero this time around, mas gumamit sila ng textile material para sa upper material itself, which is yung jacquard. So, masasabi ko mas premium looking siya. Hindi naman na-compromise yung weight ng sapatos, kasi magaan pa rin naman ang textile. Tapos, minimal pa rin ang break-in time if you're going to compare it with the leather upper. So, ito siya actually. So, makikita nyo, ito yung sapatos ng ST2. Yan. So, kita nyo, ito actually, pirma ni Scottie Thompson yan eh. So, mamaya magbibiral tayo. So, ano bang meron sa sapatos na to? So, let's see. So, yan. Para siyang drawer type yung box niya. Tapos, actually, para sa akin, maganda to kasi very premium pa rin ang dating ng sapatos. Of course, mayroong paper. Tapos, pagkabukas mo, sasalubong sa'yo yung tech sheet, which is para sa akin, maganda to kasi kahit pa paano nagkakaroon ng idea yung mga consumers kung anong tech or anong meron sa loob ng mga binibili ng sapatos.
So sana yung mga ibang brands din, maglagay sila ng ganito para kahit paano ma-justify ng consumer kung worth it ba ang pagbili niya ng sapatos. Poster. Yan. So meron pa siyang parang poster. So yung mga nangungulikta ng Scotty Thompson na sapatos, pwede nyo itong display sa room nyo. Ang retail price nito ay 3,999. Nasa 4,000 barrier na siya. So mas mataas siya dun sa sapatos na ST1 sa first signature shoe niya. Pero masasabi ko maganda siya kasi yung mga upgrades masasabi nating justifiable para magkaroon ng price increase, which is primarily itong topper. So gawa siya sa jacquard topper. So nasa na yung ito. Yan. Yan. So pag-usapan natin yung text. So basically gawa siya sa jacquard upper. Yan, breathable jacquard knit. So pero sa ilalim niya nandun pa rin yung knit material na nasa ST1. So nagbibigay siya ng sock-like fit. Wala siyang traditional tongue. So booty construction siya. And kahit pa paano masasabi natin na meron pa rin yung sock-like fit niya. Tapos mas pronounce yung height. Nasa mid-cut na yung ano niya. Masasabi ko nasa mid-cut na yung height ng collar niya. So I'm pretty sure yung mga mahilig sa mid-top magugustuhan to. Yung mga naglo-low top ba sa tingin ko ba magugustuhan din nila to? I would say yes kasi yung pinaka-collar niya mapapansin niyo is mababa, 'di ba? Kasi sa kanit siya. So kahit paano stretchable at saka hindi siya ganoon ka-restricting sa ankles. So I'm pretty sure yung mga mahilig sa low cut magugustuhan to. So ito yung isa sa mga nagustuhan ni Scotty Thompson based dun sa na-interview ko siya dati is itong lateral sway bar. Ito, nandito pa rin siya at mas pronounced, makikita nyo. So, I think ginamit ito at mas in-upgrade nila yung pinaka-setup na mas pronounced. Siguro kasi para na rin sa mga movements ni Scotty Thompson na siguro feel niya mas ano na siya, mas kailanganin niya na yung protection, particularly sa stability side ng sapatos. 'Di ba sabi nga niya iwas tapilok to which is true kasi it helps you it cages the foot. Lalo na sa mga lateral movements, yung mga quick curls, yung mga jab step niya, saka yung mga mabilis niyang pag-cut sa basket para sa pagkuha ng rebound, 'di ba? Para sa mga quick positioning. Yan, nakakatulong sa kanya to. Tapos yung foam na ginamit, yung pa rin para sa midsole S-Ride, yung foam. EVA blend pa rin siya. Pero, iniba nila ng konti, mas tinweak nila ng konti. If you guys are familiar with the ST1 o yung mga nag-cup o yung nakapaglaro na sa ST1, alam nyo na mas na low to the ground yung sapatos. I guess that's the ang purpose nun gusto talaga ni Scotty ng court feel. Yan. Tapos, this time around, ganun pa rin siya. EVA based pa rin siya, pero ang ginawa nila is medyo mas ramdam mo yung cushioning o yung foam dito sa forefoot. Siguro it's more na parang kailangan na rin ni Scotty ng cushioning, particularly sa forefoot kasi syempre alam naman natin guard ang laro ni Scotty Thompson, and with that alam naman natin yung guards, lalo na yung mga nimble guards o yung mga active na players, they rely on their forefoot. So kailangan mo ng cushioning para doon. And siyempre si Scotty naman na siya veteran na siya sa league. So hindi na siya yung rookie na talagang sobrang kailangan kumbaga hindi sobrang bata. No, si Scotty masasabi natin veteran na siya sa league, sa team niya sa Barangay Ginebra. So kailangan na rin niya kahit paano na siyempre alagaan yung joints para to prolong his career. So upon wearing, at syempre yung ginamit ko nga sa 3X dito kasi pinagamit na sa amin para magkaroon kami ng feel do sa sapatos, masasabi ko na mas ramdam ko yung forefoot cushioning nito kaysa sa ST1, which personally mas gusto ko yon kasi syempre hindi na rin ako bumabata, and para sa akin mas fine-favor ko na ang impact protection para sa joints, sa knees ko
over sa court feel, di ba? Of course, may court feel pa rin. And yung speaking of court feel, makikita nyo, medyo madumi na rin to kasi naipanlaro ko na rin siya, hindi lang sa 3x3 kasi bukod sa invite nila sa 3x3 ng World Balance, kundi nagamit ko na rin siya sa mga basketball games, sa mga papawis. So kahit pa paano, masasabi ko na meron na rin itong enough na mileage in terms of basketball hours. So but with that, yung pa rin yung ginamit na outsole tooling nila. So para sa akin, smart move. Bakit? Kasi hindi naman kasi flimsy or hindi naman pangit yung outsole, particularly yung traction. Herringbone pa rin, tapos may curve pa rin siya. Tapos nandito pa rin yung pods na sa outsole. And alam naman natin, makapit naman yung Scottie Thompson based on my experience, yung ST1. So, ito rin, ST2, makapit din siya para sa akin. Nagamit ko na siya sa multiple courts. Although, puro indoor courts pa lang, hindi ko pa siya nagagamit sa outdoor courts na yung cement finish. So, ang mga napaglalaroan ko pa lang ngayon, itong mga nakaraang mga games para pag-testing nito would be indoor courts na wooden finish. Kumbaga hindi siya maalikabok yung court, pero okay siya na nakakapagbigay pa rin ng traction. Siguro kung meron man dusty court, just the same katulad nung ST1, quick wipe, okay na siya uli, di ba? So lalo na during dead ball situations, pag napapakinggan, let's say kunwari dusty yung court na pinaglalaroan mo, quick wipe, okay na yan. Design wise, nandito yung logo ni Scottie Thompson, tapos of course yung mantra niya, yung hard work, discipline, saka yung faith. Yung tatlong words na kumbaga yun yung pinaka-principle niya pagdating sa training niya. So it all begins off the court, yung training pa muna bago yung nakikita natin na magagandang finishes niya, yung mga kalawit rebound sa during games, lahat yun nakikita natin, pero at the back of it, during training talagang pinagpapaguran niya yung mga yon. Pagdating nga sa price, $3,999, and magkakaroon ng kumbaga ng store launch na to tomorrow, December 2 sa World Balance Store sa Trinoma. And ayun, thank you so much World Balance for inviting me. Of course, congratulations sa hashtag kasi sila yung nanalo do sa 3x3. Actually, I have to to give props to my team. Alam natin, iba yung laro ng 3x3 versus sa 5v5 eh. Mas nakakapagod siya. Mukha lang makakapagod ang 5v5 kasi full court. Pero ang 3x3, kailangan mong gumalaw ng gumalaw. And tatlo lang kayo na magpapasahan. And tatlo lang kayong players sa court sa team nyo. So talagang kailangan nyo ng movement. And although hindi kami yung nanalo, yung hashtags ang nanalo, it's still fun kasi parang kahit pa paano nagkaroon ng time para magkakilala yung mga vloggers, tapos yung hashtags na sila yung kung ako nagkakamali, they are they are sponsored or they endorse World Balance din kasi. At saka syempre yung mga media people. So ayun, thank you so much thank you so much World Balance para sa pag-invite sa akin, and kayo na pipila sa Trinoma and kukuha ng ST2, sana ma-enjoy nyo rin yung pair kasi ako personally na-enjoy ko yung pair sa paglalaro ng basketball kasi para sa akin isa sa upgrade mula sa ST1, and even magkaroon ng price increase na $3,999, so $4,000, worth it naman kasi unang-una signature shoe, tapos ang $4,000 kung titignan nyo sa ibang sa ibang brands pa rin siya, entry model pa lang siya, di ba? Pero ito signature shoe siya na may magandang performance benefits, premium materials, kita niyo naman jacquard na textile upper, so sulit pa rin siya. So ayun, thank you so much again, and give this video a like, so thumbs up, tapos follow me sa social media pages ko sa Facebook, sa Instagram, TikTok, nagpo-post na rin ako doon. And ayun, thank you so much, and be sure to follow analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.